Matapos himayin ang mga SALN ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang 2024, lumabas ang tila pattern ng paglago ng business interest ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Dahilan para questionin ng isang mambabatas ang business interest ng Vice. Narito po ang report. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga mambabatas ang paulit-ulit at lumalagong negosyo ng pamilyang Duterte Carpio. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, isa-isang hinimay ni Surigao del Norte 2nd District Representative Bernadette Barbers ang business interest na idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pagkukumpirma ng Office of the Ombudsman mula sa 3 kumpanya noong taong 2007, umakyat ito sa 5 noong 2010 hanggang sa pumalo sa 11 noong 2023. Kabilang sa mga idineklarang negosyo ang venture sa pagkain, isdaan, real estate at security operations. Tama po ba na base sa mga SALN ni VP Duterte at ni Attorney Mans Carpio ay kada taon ang mga business interest nila ay dumadami? We cannot make any conclusion on the basta kung ano lang po yung binasa ninyo, we can confirm na yun po yung nakalagay sa SALN nila, Your Honor. Ayon kay Representative Barbers, ang patuloy na pagdami ng mga korporasyong ito ay dapat may kaukulang paliwanag, lalo na't kaugnay ito sa paglaki ng kabuuang yaman ng Vice Presidente habang nasa serbisyo publiko. Sana po ay merong maipakita sana sa atin kung ano ang importansya o reason ng pagdami ng mga interest sa mga negosyo ng mag-asawang Duterte Carpio. Like paglaki ng kanilang income, net worth at halaga ng kanilang yaman. Binigyan din naman ng komite na ang mga deklarasyong ito sa SALN ang magsisilbing gabay upang malaman kung tama at makatwiran ang paglagong yaman ng Vice Presidente. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.